Hello po guys, continuation po, part 9 po ng season 27 WWTH, What is Written Truly Happen. To God be the glory po ulit. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat na magtapos talaga ng content ko na to. Pagpapatuloy po ng throwback natin, ng pag-reminisce natin sa mga dati ko pang nagawang content at dagdag input lang dun po sa mga dokumentaryong napanood ko na gusto kong itawid sa sino mang makakapagtapos ng bawat part ng content ko na to. Season 27 na po ng WWTH. So, konting input lang po guys. Sabi po ng isang matuwid na pastor, sino ba talaga yung makakaranas ng tribulation? I-disregard po natin yung mga sinasabi nila na 7 taon, whatsoever. Kasi kung totoo man pong nakasulat yan talaga sa love letter na ating Panginoon, 7 years man yan, yung 3.5 plus 3.5, crucial po yung second half. Kasi nga po, doon na po talaga tatanggalin ng ating Creator. Ito po according po to sa mga napanood kong previous documentary, few months ago pa, na paulit-ulit din pong umiikot yan sa social media, sa iba-ibang platform. Well, kayo na po ang bahalang gumamit ng discretion, ng discernment nyo sa mga tinatawid kong content na part ng ganitong mga dokumentaryong ginagawa kong sunod-sunod na part. Kasi nobody is perfect po guys. Kahit po tayo nakakapanood ng mga dokumentary na ang pinaguhugutan po ay talagang Word of God, gamitin pa rin po natin ang discretion natin kung paniniwalaan natin ito o hindi. So far po, ang mga pinapanood ko po, yung iba pong mga binibigay nilang mga facts na nandun talaga sa mga Word of God, na mga verses po, chapter ng salita ng ating Panginoon. Yung iba po dyan biniverify ko, chinecheck ko. Yung iba po napasadahan ko na matagal na. So, kayo na po ang gumamit ng discretion nyo guys. Maging mapag-obserba po tayo, maging keen observer po tayo. Kasi mahirap po madaya pa tayo Kasi wag po tayo magpapadaya guys. Gamitin po natin na mag-pray po tayo na tayo hindi maligaw ng anumang mga dokumentaryong pinapanood natin. So far po, ang mga ginagawan ko po ng sarili kong content ay napanood ko rin po yan sa mga dokumentary sa iba-ibang platform. Ngayon, yung karamihan pong binibigay nilang mga salita, mga chapter, chinecheck ko rin po. So far naman po, nakasulat po talaga. So, kung may mga kulang-kulang po akong nailalagay, kayo na po ang bahalang magpuno guys. Gawin po natin yung isama po natin sa priority natin guys, ang paghahanap natin ng trajectory papunta talaga sa motivation ng ating Creator. Huwag dun sa mga taong nagliligaw pa, na malilito pa tayo, na mababago pa yung faith natin. Dapat po madadagdagan ang faith natin guys. Amen to God. Amen to that. Amen to that. Pagtibayin po natin ang paniniwala natin kasi mas malaki po ang mawawala sa bawat isa sa atin kapag tinanggal natin yung faith natin. Napaka-crucial po ng panahon natin ngayon at sa mga susunod pang 3 taon, 5 taon. Wala pong makakapagsabi kahit anong talino mo pang scientist, kahit magaling na magaling at matalino ka pang pare o evangelist o mangangaral. Ang mga nababasa po natin, yan po ay mga binigay ng giya. Yan po ay mga binigay ng angkla ng ating Lord Jesus para hindi tayo maligaw. Pero in 100% po, kahit papano po, meron pa rin po tayong hindi alam. Pero ibinigay na po ng ating Creator ang halos crystal clear. Nasa sa atin na lang po yan kung lalakaran natin to ng tuloy-tuloy o tayo lilihis ng daan. Kasi ang magiging basic po na gagawin ng ating Creator na sa pagbibigay niya ng hatol sa bawat isa sa atin. Sabi nga po iba-iba ang hatol sa bawat kasalanan ng isang human being. Iba-iba po. Bali yan po ay grade by grade. Parang kumbaga sa ang Panginoon na po talaga ang magbibigay ng kung anong karampatang verdict sa bawat isa sa atin. Kung ikaw para dito sa kaliwa, kung ikaw sabi nga po, inihahalin tulad, nabubulol ako. Sorry po. Inihahalin tulad ng ating Creator, ang humanity, ang human being sa pagiging isang kambing at pagiging isang tupa.
Kasi paghihiwa-hiwalayin niya po yan, pagbubuk din po ng ating Creator ang ibibigay niyang verdict sa bawat isa sa atin. Pero ang basic po, kung papaano ka talaga nabuhay, kung anong motivation ng buhay mo nung nabubuhay ka pa. Huwag po nating pababayaang samantalahin natin ang kabutihan ng ating Creator. Sabi nga po ng isang matuwid na mangangaral, hindi ka tanggap-tanggap na magbabago ka lang kapag may sakit ka na, kapag malapit ka ng mamatay sa kakahihingi ng tawad. Naku po, hindi po natin masasabi kung tayo magiging worthy sa ibibigay na verdict sa atin ng Panginoon. Kasi dalawa po isang papunta dun sa itaas at isang papunta dun sa ibaba, dun sa mainit, dun sa tormented place. So, magpakaaligaga po tayo guys. Gawin na po natin ang magagawa nating kabutihan sa bawat oras, sa bawat segundo ng buhay natin. Ibigay po natin ang taus-puso nating gratitude sa ating Creator sa bawat pagkakataong ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kasi kapag ka po tayo gumagawa ng kabutihan, maliit man yan o malaki, nililista po yan ng ating Creator. Alam po ng Creator ang motivation ng bawat isa sa atin. Amen to that. So guys, sabi po dun sa dokumentaryong napanood ko din po, previews, sino ba talaga ang dadanas nung mga araw ng tribulation? Ang kauna-unahan po dyan yung mga tao sa Israel. Tapos, secondly, lahat ng tao sa buong mundo dadanas niyan, buhay ka man o patay. Kasi yung mga namatay nga po, ibubuhayin. Maaaring maiwan dito sa lupa o maaaring mapunta dun sa itaas. Kasi nga po, ang may duration pa po kasing 1,000 years And after 1,000 years, mangyayari pa rin po yung mga climax, yung wrath of God, itatapon po dito sa humanity. So, napakalalim po guys, hindi po talaga po pwede natin baliwalain. Dapat po talaga panghawakan natin ang faith at kahit papano, alam din po natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Basahin na po natin guys, mag-umpisa na po tayo sa New Testament. Kasi nga po, yung pong Old Testament, hierarchy po yun Bali, may mga sinasabi po na vision sa New Testament na nanggaling din sa Old Testament. Kasi ang mga previews, ang mga matatagal ko na pong ginawang content, halos paulit-ulit po yan. Sabi po ng mga pare, ng mga matutuwid na evangelist, mga ngaral, matutuwid na pastor. Ngayong nandito na tayo sa last generation, mag-umpisa na po tayo sa New Testament, guys. Panghawakan po natin yan kung matatandaan po natin at titimo sa ating mga puso't isipan ang mga magagandang salita ng ating Creator na pwede nating i-apply sa buhay natin. Gawin na po natin ang gawin guys bago po tayo magahol sa oras kasi napaka-fragile po ng buhay natin, napaka-igsi na lang po ng buhay na ipinapahiram ng ating Creator sa humanity ngayong last generation. Ang last generation po natin, di na po natin masasabi yan kung aabutin pa yan ng 50, 100, 200 years. Napakabilis po ang mga nangyayari po ngayon, siglo by siglo, year by year, pa-intense po ng pa-intense ang mga sinabing palatandaan ng ating Lord Jesus sa papalapit na tribulation. Bago po mangyari yung tribulation talaga guys, nung una po ang pagkaintindi ko din at nung mga matutuwid na parit pastor, tribulation na agad, hindi po rapture po muna talaga guys, harpatyo po muna kasi aagawin po muna yan po yung tinatawag na rapture, yung unang pag-agaw na mangyayari, namamatay, patay ka man o buhay, ay makikita po natin yan, madadatnan po tayo, pilitin po natin na madatnan tayo ng ating Creator na nasa trajectory tayong papunta sa kanilang dalawa. Amen to that. Naku guys, sundan nyo pa po, tatapusin ko na po to, part 9 na po to guys, part 9 na ng season 27 ko, What is Written Truly Happened. To God be the glory po. Napakabilis po ng oras ngayon, obserbahan nyo po guys, obserbahan nyo po. Magpakaaligaga po tayo guys. Pasensya na po kayo kung medyo mahaba tong content ko na to. Napakarami pong mga importanteng notes na nagawa ko hindi po matatapos ng hanggang 10 part lang Sana po talaga pag dumaan to sa wall nyo, pagtyagaan nyo pong umpisan mula part 1. To God be the glory po. God bless us all and always be steadfast in your faith to our Creator. Sundan nyo pa po, may kasunod pa po. Amen. Thank you po for watching and God bless us all.